ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, yung punto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kay kaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa Buadlaw sa Huwebes, Agosto 21, tuig 2025. Ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton ng mga Pangulong dinala. Kapabilidad sa mga rescuers sa search and rescue pag-atakson sa hiwaton nga Rescue Olympics ang OCD. Lima ka mga island community sa Iloilo ginbisita sa provincial government kabayan sa pagpabaskog sa kampanya kontra rabies. Mga konsihal sa Sangguniang Panlusod pinanarisari nga pananaw sa ginuduso ang pagbawi sa deklarasyon nga persona non grata kay DPWH Iloilo City District Engineer Pakanan. Liga Day sa probinsya hiwaton sa Domingo. Banwa sa Ahoy nagbaton sa 15 milyones pesos ng suporta para sa classrooms. Pagbaligya sa 20 pesos nga bugas para sa mga maunguma sa Western Visayas ginsuguran sang NFA Capiz. Tourism collaboration sa Negros Occidental pabaskogon pa sa Department of Tourism. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 na sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapabilidad sa mga rescuers sa search and rescue pag-atakson sa hiwaton nga Rescue Olympics 2025 sa Office of the Civil Defense 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Paul Tarosa. Para pamakuron pa ang kapabilidad sa mga rescuers sa search and rescue, magahiwat ang Office of Civil Defense Region 6 po ng Iloilo Provincial Government sa Rescue Olympics 2025. Sa Agosto 24 to 25 sa mga tuig sa West Visayas State University Putotan Campus sa Banwasang Putotan, Iloilo. Sunod kay Office of Civil Defense 6 spokesperson Tina Ilustre Mayor magasambuha sa Rescue Olympics ang City kag Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices sa Western Visayas sa din nakipang Bacolod City kag Negros Occidental. May 4 ka stages ang kompetisyon nga ginalakipan sa water search and rescue, collapse structure search and rescue na may communications component, standard first aid kag basic life support kag air-to-ground operations. Pinahali sa niya maglakod pa sa mga rescuers wilay kasarang na binakong ng kalamidad sa ilang lugar. Ang magakampiyon sa kompetisyon magapauli sa 50,000 ka pesos na cash prize. Sa paghiwat sa Rescue Olympics, sa mga tuig may hiwaton man yung breakout session sa unang adlaw na tambungan sa mga local DRRM offices sa Rion. Istoryahan sa breakout sessions ng water search and rescue, collapse structure search and rescue, vehicle extrication, air-to-ground operations seminar, communications exercise with updates sa standard first aid, basic life support, for PTV protocols. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iisita sa Iloilo Provincial Rabies Control Committee, Technical Working Group ang lima ka mga island community sa Iloilo. Ini ginalakipan sa 4 ka isla sa barangay sa Carles, kag isa man ka island community sa Ahoy. Katuyuan sa pagbisita nga ma-assess ang ihibalo at partisipasyon sa komunidad sa Rabies Control Program, isa katikang padulong sa paglabot sa rabies-free community. Ini ginabugusan sa mga nanuhay-tuay nga ahensya sa gobyerno kasubong sang DILG, DepEd, PICAO, Agriculture's Office, PHO, kag Office of the Provincial Veterinarian.
Suno sa OPVET ang kadalagan sa rabies control program magaserbe nga panumdong pinaagi sa dedikasyon kag pagbinuligay sang komunidad sarang nga mangin madinalagon sa paglabot sang healthier future for all. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nga mga konsihal sa sangguniang panglungsod may nanari-sari nga pananaw sa ginaduso nga pagbawi isang deklarasyon nga persona non grata kay DPWH District Engineer Pakanan. Sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi na kinamantang i-leave ang deklarasyon na persona non grata bato kay Engineer Roy Pakanan sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Ini ang panindugan ni City Councilor kag Majority Floor Leader Rex Sarabia kasunod sa pakabay sa pila ka mga konsyal sang deklarasyon ang kabangdanan nga hindi pagtambong sa opisyal sa iyong patawag na hearing sa City Council agud si sao ng estado sa mga flood control projects. Sunod naman kay Councilor Nene Bilaliana dapat nga magpangisog sa pagsabot si Pakanan sa konseho agud masanagan ang mga isyu sa ginakwestiyon ng proyekto. Luyag naman ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas na ipakakas kay Mayor Raisa Treñas ang deklarasyon sa persona non grata kay Engineer Pakanan kung hindi makabulig sa opisyal na magtambong sa Quadcom hearing. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclair, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liga Day 2025 ang hiwato na sa Domingo, Agosto 24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Inamantayara sa masobra 13,000 na mga barangay officials ang ginalauman na magatambong sa iwaton nga Liga ng mga Barangay Day 2025 sa Iloilo Sports Complex sa mabot nga Domingo, Agosto 24. Suno kay Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque madamo sa aktibidad ng iwaton kag masabukan sa delegasyon sa mga barangay gikan sa kamanuhanan sa probinsya. Dugang pa sini kay ginan ini sa mga opisyal sa barangay nga mapasadya sa aktibidad sa din mayara sa mga palagwaon pahampan at mayara man sa konsyerto kag parafol. Nakidamot naman ang liga sa kapulisan kag sa Iloilo City Government sa pagbantay sa seguridad subong man ang estado sang tropiko nga posibleng mabatyagan sa mga mayor na dalanon malapit sa Iloilo Sports Complex sa Domingo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclair, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May sa amoy nakabaton sa 15 milyones pesos na suporta para sa classrooms kag teen center. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagbato ng banwas ang ahoy pinaagi kay Mayor Loida Espinosa sa 15.5 million pesos na suporta halin sa Kapitolyo Probinsyal. Ang pondo para sa pagpatindog sa 3 kahulot klasihan kay isa ka teen center sa isa ka bulutuan sa Banwa. Sunod sa Kapitolyo sa nasambit nga kantidad, 3 million pesos makadto sa pagpatindog sa classroom sa Malayuan Elementary School. 2 ka classroom balor 6 million pesos sa Lucan National High School. Samtang teen center balor 3.5 million pesos naman ang laungan sa Kulasi National High School. Ginpahayag sa provincial government ang mga infrastruktura, mga typhoon resilient. Ang pondo na gikan sa Provincial School Board na may tinutuyo na mag-invest sa education infrastructure agad maghatag sa maayong mapalibot sa mga Ilonggo learner. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magbaligya sa 20 pesos na bugas para sa mga mangunguma sa Western Visayas ginsugura na sa NFA Capiz Warehouse. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herba. Ginsugura na ang pagbaligya sa 20 pesos na bugas sa mga mangunguma sa Western Visayas. Ang benteng bigas meron na para sa mga magsaka, ginlunsar sa warehouse ng National Food Authority o kon NFA sa Rojas City, Capiz. Ang launching, gintambungan sa 100 ka manguma sa probinsya na ginhatagan sa kahigayon na unang makabakal sa 10 ka kilo sa 20 pesos na bugas. Magapadayon kada daw Lunes tugtog Biyernes ang pagbaliga sa 20 pesos na bugas sa mga manguma na nakaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kung sa RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Magpayuway sang barangay kag SK election sa madason nga tuig pasalamatan sang Liga ng mga Barangay sa probinsya. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Inkalipay ni Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque ang pagturma ni Presidente Bongbong Marcos ang Republic Act 12232 ang nagapaiway sa barangay kag sangguniang kabataan elections subong nga tuig. Suno kay Dibuque, hindi bastante ang duha ka tuig nga ila pagpungko matapos ang eleksyon sa diin madamo sa programa ang hindi sigida nga mapatuman bangod sa malipot nga termino. Dako naman nga bagay ang paghimo sa apat ka tuig nga termino sa mga barangay kag SK officials na napirmahan agod mapatuman ang mga programa kag proyekto sa kabarangayan. Bangod sa postpone sa eleksyon hangin sa December 2025 sa November 2026 na hiwaton ang masunod nga SK and barangay elections. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagwaton sa ilang stipend para sa third quarter sa 2025 ang 2,932 ka mga social pensioners sa Pavia, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Kada isa ka social pensioner ang nagbaton sa 3,000 pinagi sa Transfer of Funds Scheme o kung 1,000 kada bulan. Ang bulanan nga stipend ang sarang magamit sa mga social pensioner para suportahan ang ila adlaw-adlaw kinahanglanon kag kinahanglanon medikal. Ang social pension program nagatuyo na magatag sang bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton, disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala sang may ginabaton nga financial assistance sa ila himata. Radyo Pilipinas News. Mga technical educational institution sa probinsya sa Iloilo nagtingob sa pagsaulog sa ika-31 anibersaryo sang TESDA. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace Erenieta. Bilang kabayan sa pagsaulog sa ika-31 nga anibersaryo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, nagtililingod ang mga Technical Vocational Institution o TVI sa probinsya sa Iloilo para sa ulugan ang anibersaryo sa ahensya sa Miyerkules, Agosto 20. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Esther Babalo, Assistant Regional Director at ang ARD, pag-anuman ang health sang TESDA Iloilo, gimpahayag niya nga magluwas sa selebrasyon sa Regional Office, nag-organisa man ng Iloilo Provincial Office ang mga aktibidad sa nga semana, kag isa diri ang pagtingog sa mga TVI sa probinsya. Tinutuyo sa pagpilipo na papasugod pa ang kooperasyon at kolaborasyon sa mga TVI kag TESDA agud mas mapabaskud pa ang paghatag sang technical kag vocational education sa mga pumuluyo sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo mga sobra sa tanda ka TESDA schools nga nagatanong sa mga technical and vocational education kag training agud mangin industry ready ang pumuluyo. Nag-umpisa ang selebrasyon sa isa ka caravan kung sa diin naglibot ang TESDA Iloilo kauto ng TVI sa halin sa provincial office sa Santa Barbara padulong sa pamilya kag lulos na napabalik sa opisina. Pagkatapos ng caravan, isa kami sa ang gigiwan sa kampasang TESDA Iloilo, kag may awarding sa Kadalikan Awardee 2025, Tanag School sa mga nagtuhan ng institusyon, parlor games, Zumba Flash Mob, kag presentasyon sa skills demonstration kag health and wellness. Lakip sa skills demonstration ang cake decoration, fruit carving, table setting with centerpiece, bartending, bricklaying, basic life support kag barista. Sa health and wellness activities, nagtanyag man sa serbisyo ang Harvard Integrated School Incorporated, daan sa Kaunaran Technical and Training Institute, kag ang Technical Learning Academy Incorporated. Ayon ni ARD Babalo na dako ang importansya sa pagsaulog sa anibersaryo, agad na natalabot sa pumuluyo nga ang TESDA na dadulong sa serbisyo sa pumuluyo sa sunod na sang 41 katuig sa aspeto sang technical kag skills development. Ako na nga masing siguro nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo nga luyag pa nga mag-avail sa mga programa sa TESDA. Malapit lang kamo sa aton nga mga TESDA offices kag sa aton mga TESDA schools. May isa pagit ang aton nga mga nagkalain-lain nga kabalohanan, lambuton na muna sila nga mangin masuod ang ilang pagpakig-angot diri sa aton sa TESDA. Ang agoto sa kada banwa, may connect kita dira, and that is the LGU itself. Napatian ang kabahay sa pahayag ni ARD Babalo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Hordan Educational Assistance Program ginbuksan sa Banwa para sa mga aspiring scholar. Radyo Pilipinas. Balita ni Paul Taros. Mas sobra 200 ka mga estudyante nga incoming first year college ka grade 11 students sa Banwa sa Hordan Guimarasan nagkuha sa qualifying written exam para sa Hordan Educational Assistance Program. Ang qualifying exam nga gin-facilitate sa Municipal Planning and Development Office kag Office of the Mayor una nga steps sa programa nga nagatuyo nga buligan ng mga deserving students sa Banwa sa Hordan pinaagi sa financial assistance. Naglabot sa 3 ka oras ng exam nga nagadesenyo kung ma-identify kung sino nga pasado sa academic requirements ng programa. Prioridad sa lokal nga panguluhan sa Banwa sa pagpamuno ni Hordan Mayor John Edward Dando ang paray nga pagsuporta sa mga estudyante sa ilang pag-eskwela ug malabot ang ilang mga handom sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Taros sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Provincial government sa Negros Occidental may mga bagong mga salakyan kagagamitan para sa emergency response. Radyo Pilipinas. Balita ni JT Herbas. Nagangkon sa mga bagong salakyan kag kagamitan ang Negros Occidental Provincial Government agud pabaskugon ang public facilities kag emergency response sa probinsya. Pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang probinsya may anong kaambulansya nga iparagtag sa mga lokal nga panguluhan. May bago man nga bagho ang probinsya para sa infrastructure project at clearing operation sa tiyon nga may kalamidad. Magluwas na rin nagbakal man ang provincial government sa lima ka golf cart para mapanami ang mobility kag serbisyo sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary na ginadumala sa probinsya. Sang damdag lang, isa ka pagbindisyon na ginpangunahan ni Governor Bong Lacson ang ginhiwat para sa mga bagong sasakyan kag kagamitan sang provincial government. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Modern Railway Agrivoltaic Investment sa Iloilo ginistoryahan sa Capitol. Radyo Pilipinas. Balita ni Hope Torichan. Manamit matigayon ng mga Ilonggo sa palaabuton ng kaagom na sa mas madasing nga pagbiyahe kag mas moderno nga pagpanguma sa tapos may istoryahan ng pagbahamtang sa moderno nga railway system kag agrivoltaic technology investment sa probinsya sang Iloilo. Nibaluan ni nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital ang tiglawas ang APL Incorporated kag Shu Electricity and Railway Consulting Company sa Japan kaupod ang Ronick Holdings Corporation para mangambala ng posibilidad sa mga nasanggit na investment sa probinsya. Sunod sa Kapitolyo, napanubo ang oras sa biyahe sa mga commuter kag mas maging accessible pa ang economic opportunity sa Iloilo kag kalapit na probinsya kung matigayon ang railway network. Sa mga mangunguma, ang agrovoltaic nagapasalig sa mas mataas na patubas samtang nagapanubo ang gasto. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Isla Gantes kag Sikogon Island ginalantaw nga maging potensyal nga cruise destination. Radyo Pilipinas. Kaya panumbalik sa balita si Hope Toricante. Naghiwat ang Department of Tourism sa familiarization tour para sa cruise handlers kag agents sa Banwa San Carles sa mga Agosto. Tinutulos ang tour nga ihanda ang destinasyon para sa potensyal na pagbisita sa mga cruise ship sa Banwa ilabi na sa mga sikat sini nga isla. Naibaluan nga ang mga cruise handlers kag agents ang nag-aasikaso sa pagdungka sa mga cruise ship kag ang mga excursion sa mga pasahero kag cruise sa Pilipinas. Ang familiarization tour sa DOT lubos nga gisuportahan sang LGU Carles sa pagpamuno ni Mayor Arnold Betita II. Sa tour na eksperyensyahan sa grupo ang mainit nga pagbaton sa komunidad, ang katahom sa puti ni balas kag asul na kadagatan sa mga isla sang Sikogon kag Gigantes kag ang manamit nga pagkaon, partikular ang sikat nga scallop sa Northern Iloilo. Pagkatapos ng tour, naghiwat sang feedbacking activity ang grupo kaupod ang LGU agud ang bala ng mga obserbasyon kag rekomendasyon. Nagsapol man sila sa PPA estansya para matungod ang mga balayran sa pantalan, amuman ang lokasyon kag ang kinahanglan para sa angkorahe. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Peso Tigbawan nangin Hall of Fame bilang best peso sa bilog na Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Liwat naging kilala bilang Best Public Employment Service Office sa Western Visayas ang Peso Tigbawan, kadungan sa giniwat nga Peso Regional Congress sa San Jose, Antique. Ini nang ikatatlong sulod-sunod ni Tion nga ang Peso Tigbawan nakabaton sa nasambit nga award. Bangod sini, Hall of Fame awardee na ang banwa sa prestiyoso nga pagkilala ay ginanghatag sa Dole Region 6. Magluwas diri, national nominee naman ang banwa sa Search for Best Peso sa second and third class municipalities category. Ang award yung baton ni Peso Manager Ronel Conadera kaupod sa Dairica Villanillo, Jericho Tehe, kag Candy Amig. Samtang gin-elect naman si Conadera bilang bagong Regional Secretary sa Peso MAP upon Public Employment Service Office Managers Association of the Philippines, Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka regional level most wanted person nga may kaso ng murder, arestado sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita ni Paul Tarros. Sabi sa kapulisan ng ka regional level most wanted person na may kaso ng murder sa barangay San Agustin City proper, Iloilo City. Una nga nadakpan si alias Paul 20 anyos, kag residente sang Iloilo City ang suspect top 3 regional most wanted person. Makaligan ang pila ka minuto nadakpan man sang kapulisan si alias Dido 19 anyos, residente sang Iloilo City, kag top 7 most wanted person. Ang madinalagon nga operasyon ginpatigayon sang Iloilo City Mobile Force Company, Iloilo City Police Station 1, Iloilo City Police Station 4, City Intelligence Unit kag Regional Intelligence Unit 6. Suzuki Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan sa inikang mapasko na mensahe para sa mga may salabton sa lai na hindi sila makapalagyo bawal sa ginapabakod ng operasyon sa kapulisan. Nagkapabili niya agresibo ang PRO6 sa pagdakop sa nabilin na wanted person sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Taros sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Emergency night clinic ginlunsar sa Bago City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Hervas. Gilunsar sa Bago City Government ang Project Night Care Emergency Night Clinic sa Barangay Maaw Health Station. Sinalom sa Project Night Care magapabiling nga bukas ang Barangay Maaw Health Station haling lasis ang gabi, tubtob, lasis ang aga kung weekdays para magbulig sa mga emergency cases ilabi na gikan sa mga upland area. Ang sentro, magapatigayon naman sa pagsaylo sa mga urgent cases sa Bago City Hospital. Sa karon wala pa sa pagbata sa nasabit na clinic, samtang ang outpatient department consultation magapadayon halin las 8 sa aga, tugtog las 5 sa hapon kada weekdays. Sa iyang mensahe, ginpabutyan ni Bago City Mayor Mayat Haviliana Yao nga ang proyekto pagtuman sa iyaging pasalig nga may gugma nga panghimalwa. Ginpalabot man niya ang iya pagpasalamat sa tanan nga health worker kag partners na nagbulig para maging posible ang nasambit na proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Clinical breast examination kag cervical cancer screening giniwat sa Gimbal, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alias ang balita. Nagliwat sa clinical breast examination at cervical cancer screening pinaagi sa visual inspection gamit ang acetic acid para sa mga babae edad 95 to 65 anyos. Ang Iloilo Provincial Health Office kaupod ang Gimbal Primary Care Facility siningkaron lang. Ginpagdawam sa examination at screening ang 25 ka barangay health workers kag naghatag sa supervised VIA procedure demonstrations sa 11 ka Gimbal PCF health workers. Tinutuyo sa kahiwatan nga Amerika ng ikaang lawas sa kababainhan nga nangisunod sa slogan na babae, mahalaga ka. Ginhimot ang examination kag screening sa Gimbal Gymnasium. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyapa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Graduates ng Capiz State University, rank number 3 sa August 2025 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Exam. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dari ang balita. Rank 3 sa giniwat na August 2025 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Examination ang graduates ng Capiz State University Main Campus. Nakakuha si Dave Vincent Pastrana Alegre sa rating niya 80.05. Ginpahayan sa Professional Regulation
Commission o PRC na sa 159 na nagkuha sa Pasinawan, 84 ang nakapasa. Si Alegre ang isa sa anay DOST-SEI undergraduate scholar sa batch 2021. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Aranyapa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yag-aw Peso, Hall of Famer man sa Regional Peso Congress. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Ginkilala ang Yag-aw Public Employment Service Office bilang Hall of Famer awardee sa giniwat ng Regional Peso Congress sa Binirayan Sports Complex San Jose Antique. Sa tatlo kasunod na tuwing nakuha sa Yag-aw Peso ang Best Peso Award sa First Class Municipality category. Ang award ginbaton ni Yag-aw Peso Head John Nokal. Ginakalipay sa Yag-aw Peso ang pagkilala nga nabaton kag ini naga-highlight sa achievements nila sa pagdulong sa kalidad ng employment services, pagpatuman sa mga proyekto, programa kag mga kahiwatan para sa mga estudyante, mamumugon kag job seekers. Ginapasalamatan man sa Yag-aw Peso si Mayor Richard Garin sa suporta sini sa mga programa nila sa pagkilala nga nabaton igarepresenta sa Yag-aw ang Region 6 para sa search for Best Peso First Class Municipality sa National Peso Congress ngayon sa Oktubre 15 tungtong 18 sa Tagaytay City. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:26 Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging yun nabatian na detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Huwebes, Agosto 21 tuig 2025. Sa dugang pangabalita, please share, follow, kag like sa aton sining Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyong alagad, kada agad, Junior Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Time to celebrate. Iisang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, if yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay na pangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.